After kay Pinoy, ano na nangyari sa Pinas? Diba? Ang dami niyong problema. Para kayong kumuha ng bato. Pinukpok sa ulo. Ang ganda-ganda panahon ni Pinoy. Ano na nangyari? Nakarma kayo kay Pinoy sa paninira ninyo. Imagine, yung dollar ni Pinoy 38 up to 44. Yun lang ang laro. Imagine, the time ni Gloria, naging 54, 55. Tapos, umupo lang si Pinoy. Ano nangyari doon? Minaject? That means, siya ang pinakamagaling. Siya ang kung ano yun. Marami siyang investor. Maraming dollar pumapasok. Sa time na niya, sa kanya, yung next sa kanya, kinakaawa yung America. Wala nang pumapasok. Tapos, after na naman ngayon, pag election pa lang, natakot ang mga foreign investor na pag-withdrawhan after election dahil takot sila sa corruption. Ganun ang politics. Use your mind bago kayo bumoto. At saka, ang galing-galing ni Pinoy. Imagine yung Jollibee noon, 35, 100. Ngayon yung 100 mo, wala. Pasahin na lang sa jeep. Kulang pa sa isang tao kung ikaw ay kakain sa Jollibee. Ano ba kayo? Kung tinuloy yung panahon ni Pinoy, hindi ganun ang sitwasyon sa Pinas. Siguro tataas lang konti, pero hindi ganun doble-doble. Yung sibuyas, 800. Ano nangyari doon? Dahil nga bakit kaya naging 800 yon? Patong-patong ang mga smuggle. Galing China, nakapatong si Michael Yang, nakapatong si Sammy Oy, nakapatong si Dugong. Yun, ang daming nakapatong doon ng mga politics. Hindi sa time ni Pinoy, kinokontrol nila. Alam mo ba, sino nagkokontrol doon? Si Kiko Pangilinan. Yung bigas, kinokontrol niya sa merkado. At saka may National Food Authority noon. At saka, pag tumaas daw yung bigas, lahat pala apektado. Kaya yung bigas ang inauna ng panahon ni Aquino para walang magutom. Yun talaga ang target ni Mr. Aquino. Ang power ng peso. Oh, imagine, 38, 35 pa yun ang dollar sa time niya. Samantalang nag-umakyat na ng 55, 54, panahon ni Gloria, na down niya sa pag-upo lang niya. Dahil ang daming dollar pumapasok sa Pinas. Ang daming nagtiwala sa kanya. Ang daming mga investors. Ngayon walang investors kaya hirap maghabol ang mga sa Pinas. Walang income, walang kita. Kaya hindi nakakaintindi kayo mga bugokos, mga bulok. Ay, kung ano ang politics. Ay, nako, all over the world. Must be power, your own money. Ganun yun. Ganun magbe-base kung sinong magaling. Kaya puro kayo kapanira kay Aquino. Di ba nagbagyo? Sa time niya, sinong nangunguna? ABS-CBN. Pinapagamit yung chopper ng ABS-CBN. At sino nangunguna sa mga donasyon? Di ba mga artista? Pero anong ginawa pagkatapos ni Pinoy? Pinasara ang ABS-CBN. Naloko na kayo. Saan kayo? Wala. Lugmok na ang Pinas. Wala na, hindi na makahabol. Puro korap ang nakaupo. Sa time ni Aquino, serbisyo lang ang ginawa niya. Yun ang tama. Yun ang kasi maraming bubo sa atin. Hindi alam kung ano ba ang politics, kung sino ba ang magaling.
Kung sino yung hindi nangurap, sila yung bintang ng bintang. Oh, yun. Ano ngayon? Puro China, puro Pogo, tapos puro rice galing sa China. Pinasara ang NFA, ng National Food Authority, pinasara nila dahil hindi sila kumikita doon sa mga pinapasok galing China. Oh, bobo kayo. Sinisiniraan niyo si Aquino. Ang ganda ng panahon ni Aquino. Ang power ng pera. Yung 10 peso mo, makabili ka na. Maka-snack ka na. Samantalang magkano lang yung barbecue dati? Peso. Ngayon may piso pa bang ganon? Wala. 10 na ang isang banana kia. Saan ba ang otak niya? Nakarma na kaya. Ayan. Kung tinuloy yun sa time ni Aquino, kung sino yung in-endorse niya, ang ganda ng Pinas until now.